bilang isang ambahador, nako, that's a no-no talaga. Huwag na dapat sabihin niya mga ganyang bagay. No? Kasi ikaw ay sugo ng presidente doon sa isang bansa na alam natin na talagang tinataguyod ang diplomasya. Patuloy po ang putukan sa Middle East, ha? At alam nyo, talagang yung yung danger na ito'y kakalat pa sa ibang lugar ay talagang lalong tumitindi po. Bakit? Well, ngayon po, ang Gaza, bagamat suportado yan ng yung mga taga-Gaza, bagamat suportado ng iba't ibang mga Muslim na bansa dyan, ay kahit papano ay parang hindi masyado involved ang third states dyan. Pero doon sa border nga ng Israel at Lebanon, talagang yung Hezbollah, alam ng lahat na suportado yan ng Iran. At siyempre, hindi lang Iran, abay pati mga bansang Syria at Iraq, no? So, talagang ang worry ay bukod dito sa putukan sa Hamas, puputok na rin at nagkaroon na nga tayo dito sa Pilipinas ng Alert Level 3 doon sa border ng Israel at ng Lebanon. No? At habang nagpaplano ang Israel na lusubin, no? Magkaroon ng ground invasion, mano-mano, no? Na paglusob sa Gaza, ngayong walang tigil ang kanilang air raids, no? Yung mga target ng kanilang mga eroplano dyan sa Gaza, inaasahan talaga na hindi naman po pwede na yung mga karating na mga Muslim bansa ay manunood lamang habang kanilang kapwa Muslim ay tinutugis, no? At pinupulbos ng Israel. Dito nga sa Pilipinas, nagprotesta na po dyan sa Cotabato itong si Governor Magunda Dato, no, ng Sultan Kudarat, no? Nagsalita ang dating DFA Secretary Teddy Boy Locsin na kaya daw dapat targeted ang mga batang mga Hamas na mga taga-Gaza ay para wag sila maging teroristang mga adults, no? Na talagang sinabi ni Sultan Kudarat Governor Magunda Dato na hindi katanggap-tanggap, no? Well, ako naman I agree. Kaya lang, alam niyo po, meron kasing tinatawag sa English na klase na kumbaga ay hindi naman talaga literal ang ibig sabihin ni Teddy Boy Locsin. He was being cynical. Kumbaga, hindi niya iniindurso nga yung ginagawa ng mga Israeli. Pero sinasabi niya, ay kaya nila tinatarget lahat, pati mga kabataan, para wag daw maging terorista paglaki. Hindi naman ata yun ang ibig sabihin ni Teddy Boy Locsin. Ang ibig sabihin niya, yan ang dahilan kaya tinatarget nila na ang sinasabi niya hindi tama. Kaya lang siyempre, kaibigang Teddy Boy, alam mo naman, ang ating mga kababayan, hindi naman as sophisticated as you, hindi nila nakita yung sarcasm sa sinabi niya. So they took it literally, no? Bilang namang isang ambahador, dapat mag-ingat ka naman sa iyong mga pinupost sa Twitter, no? Diyan ka pa naman sa Court of St. James, no? Alam mo, ang Court of St. James, kinikilala yan na together with the French sa France, no? Na talagang sentro ng diplomasya, no? So talagang par excellence diplomats ang pinapadala dyan dahil kilala ang mga Ingles at mga Pranses na dyan talaga nagsimula yung modern day diplomacy kung paano talaga kinokonduct ang mga sarili ng mga ambahador. So ako naintindihan ko, merong cynicism doon sa sinabi niya at ang talagang sinasabi niya, yung kabaliktaran. Hindi dapat targetin ng mga kabataan pero kaya nga tinatarget yan para wag na raw sila maging terorista, no? Na cynical view. Okay? Pero, siyempre, kapag ikay ordinaryong mamamaya, hindi mo makikita yung cynicism dyan. No? Just in fairness to Secretary Teddy Boy Locsin. Pero sa akin, bilang isang ambahador, nako, that's a no-no talaga. No? Wag na dapat sabihin niya mga ganyang bagay. No? Kasi ikaw ay sugo ng presidente doon sa isang bansa na alam natin na talagang tinataguyod ang diplomasya. In fairness, attorney, dinilit naman ni dating DFA Secretary Teddy Locsin yung kanyang post at humingi ng paumanhin sa ating mga kababayan. Kasi nga sabi naman niya talaga, it was really a very cynical view of what is happening. Na wala talagang dahilan para targetin ang mga bata, sibilyan ng hospital dyan sa Gaza Strip. No? Pero lost in translation kasi nga wala naman tayong ganung sophistication na makakadetect ng cynicism, no? Para lang po yan sa mga intelektual gaya ni Teddy Boy Locsin. Ikaw, attorney, ano ba ang dapat katangian ng isang diplomat? No, kasi di ba ikaw ay sugo ng presidente. Wala kang sariling personalidad. Ang lahat ng salita mo ay salita ng iyong presidente. Isipin mo na lang, sasabihin ba yan ng ating PBBM? Alam mo naman, napaka-mad manner nitong si PBBM. To a fault sometimes, no? Na grabe na talaga incompetence sa kanyang mga tauhan. Hindi naman niya maboljak dahil siya'y napakabait, no? So, dapat ganun din ang lingwahe ng sugo.
Now, bagamat sinasabi ko, I want to be fair to Ambassador Locsin, talagang tama rin naman talaga yung sinasabi ni Governor Magunda Dato. It's no joke na sasabihin na patayin ang mga bata. No? Talagang sa batas ng umiiral sa pag mayroong labanan, talagang ang mga bata po binibigyan ng espesyal na proteksyon dahil hindi sila mandirigma. Krimen nga pag ginawa mo mandirigma mga bata dahil dapat hinahayaan mo ang mga bata dahil una-una yung kanyang mental faculties di pa talaga fully developed. So wala pa siya talagang kapasidad na magbigay ng kanyang consent para sumapi bilang isang mandirigma. No? Pangalawa, talagang sa kultura ng buong katauhan, minamahal ang mga bata habang sila'y lumalaki dahil kinakailangan nga na pag-aruga ng mga bata para sila'y maging matanda. Bakit naman ganyan ang sasabihin? Although, naintindihan ko na as a literary device, yung use of cynicism ang ginawa ni Teddy Boy Locsin, but as an ambassador, wala po talagang ganyang space for you to do that because you speak only on behalf of your president.